29, 25. Itong 25 lang maiksi eh, si Dilima. Sige, ito na lang. No choice para matapos agad. Pass forward. Pasok. Dilima sa pagsibak kay Torre. What's happening? Sana tuloy-tuloy ha. Oy, Keko Keks, welcome back ka. Pasok. Here we go. Okay na. Thank you Keko Keks ha, sa suporta and I'm happy to have you back. And many others who joined us tonight in our early evening vlog. Thank you, thank you, thank you. Wala ko ng tubig ko guys. Ngayon, Tubig lang. Ang normally supportive sa Marcos administration, at least sa mga tamang policy nito, na si Leila de Lima, kasama na sa buong suporta na binigay sana ni Leila de Lima sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay nagagalit na rin kay President Bongbong Marcos at kay DILG Secretary John Vic Remulla dahil sa ginawa nila kay Nicolas Torre. At pati si Leila de Lima, Congresswoman Leila de Lima, ay naguguluhan na rin. Ano na ba talaga ang nangyayari? Kasi pala, ang nangyari pala ganito. Nung tinanggal nitong si Torre, itong si General Nartates na number 2 at Deputy Chief for Administration ng PNP, ay ito pala ay at si Remulla pumunta kay President, nagsumbong kay President Bongbong Marcos at pinapili nila si President Bongbong Marcos. Piliin mo, kami at ibang mga PNP officials or kay General Nicolas Torre. Napolcom o si General Nicolas Torre. So pinili ni President Bongbong Marcos ang Napolcom o si John Vic Remulla. At ito nga si Nartates na bata ni Senator Amy Marcos. Kaya no wonder in a celebratory mode si Senator Amy Marcos kasi hindi lang natanggal yung enemy number 1 niya na si Nicolas Torre na inimbestigahan pa niya nga ito at kinasuhan sa Office of the Ombudsman. Hindi lang natanggal itong si Nicolas Torre, ang pumalit dito ay bata pa ni Amy na si General Nartates. Parang nawala na naman ng signal. Ano ba yan? Kakainis. Kakainis itong signal na to. Nawawala-wala. Okay, sige, tuloy lang tayo. So, at dito sa interview ni Amy Marcos, siyempre masaya siya. Kwan siya, celebratory mood siya. At inamin rin niya yung hindi inaamin ni John Vic Remulla na politika nga talaga. Politika, ang yumari kay Nicolas Torre. In fact, sinasabi ni Amy Marcos ngayon, si General Torre ay marami ng ginagawang aksyon para pinaghahandaan na niya para tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. At siyempre, kung nakikita ni Amy na may presidential plan si Nicolas Torre, siyempre apektado dito ay ang amo niya, si Vice President Sara Duterte. Ang masagasaan dito ay si Vice President Sara Duterte. Kaya yun, nagumalaw na si Amy. Kasama kay John Vic Remulla at itong si bagong PNP or acting pa lang man, acting PNP chief na si General Nartates. At yun, binigyan nila si President Marcos ng ultimatum. Sino bang pipiliin mo? Kami or si General Nicolas Torre? Ito naman si President Marcos, basta-basta na lang bumigay at nilaglag si General Nicolas Torre. Kaya dito nabigla rin si Congresswoman Leila de Lima. At sabi niya, ano nangyayari? Sabi niya sa post niya sa Instagram, sabi niya, today, what's happening? Sabi ni Leila de Lima, what's happening? They better have a good reason in doing that to a very popular, much appreciated, and high-performing PNP chief. So sabi niya, dapat si President Bongbong Marcos at si John Vic Remulla, dapat meron silang magandang dahilan, magandang rason kung bakit tinanggal nila
sa nakaka-insultong manera na wala pa nga ito 3 months sa pwesto. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung Shout out ang Leonardo Ansad. kasalanan ni Nicolas Torre ay hindi siya sumunod sa patakaran ng NAPOLCOM, hindi ba dapat imbestigahan siya at kasuhan siya, filean siya ng NAPOLCOM mismo na ex officio head dito ay si John Vic Remulla mismo? Hindi ba dapat in the interest of fairness, imbestigahan niya, kasuhan niya administratively, at kung guilty itong si Nicolas Torre, suspend him o kaya remove him from office. So that would have given him time to explain himself. Hindi basta tinanggal na lang. So tama itong pag-aamin ni Aimee. Hindi side issue lang yung away niya sa NAPOLCOM. Nate-threaten lang talaga sa kanya ang mga DDS. At kung si President Bongbong Marcos ay tinutuon na or pinanagutan niya yung sinabi niya na open siya for reconciliation, baka ito na yung start ng reconciliation niya kay Sara Duterte. Kaya sinacrifice niya si Nicolas Torre na talagang kalaban ni Sara Duterte at ni Aimee Marcos, at lalo na si former President Digong. So kaya kahit si Leila de Lima sinabi na dapat meron kayong clear explanation dito. Kasi tinanggal nyo yung very popular, ang daming sumusuporta kay Nicolas Torre, very much appreciated. Kumbaga, feeling natin napakalaki ng utang na loob natin kay Nicolas Torre na hindi siya nagpaayos sa mga Duterte at kay Pastor Apollo Quiboloy na inaresto niya pareho, at high performing, best performing na PNP chief. So kaya sabi ni Leila de Lima, dapat meron kayong clear explanation kung bakit ginawa nyo ito sa iniidolo naming PNP chief. Very popular and well-loved PNP chief. Wala na akong nakitang PNP chief na may ganitong klaseng suporta tulad ni Nicolas Torre. At through his career, hindi naman ito na sangkot sa any scandal o controversy, lalo na with regards to money or abuso sa pwesto. At ang masakit pa dito, sa press con mismo, inamin mismo ni Boying Remulla na wala naman daw ito nag-violate ng law. So yun nga, politika lang talaga ang nagpatanggal. Politika lang talaga. Specifically the 2028 presidential election. Yun ang yumari kay PNP Chief Torre. Ito nga ang sinabi ni John Vic Remulla kay Torre. Nung tinanong, ano bang dahilan? Meron ba siya mga violation ng mga batas? Kinasuhan ba siya? Sabi ni John Vic, he did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor administratively. So kung wala palang chinarge, ano pala ang kasalanan ni Nicolas Torre? Hindi pala siya nag-violate yung policy ng National Police Commission. Kung hindi, increasingly, natakot sa kanya ang mga Duterte forces. At yun ang nagpatanggal sa kanya. So ito ang pag-amin ni Aimee Marcos ukol dyan. Ang pagkaalam ko, na-demote si Nartates at iba pang general na Ilocano, nagdadaing kung bakit daw nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganun? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Inamin rin niya na bata niya ito si Nartates na Ilocano at nagreklamo sa kanya nung tinanggal ito ni Torre as number 2 man sa PNP hierarchy at itinapon or ni-reassign sa lugar namin sa Western Mindanao, kung saan magiging PNP Regional Director siya sa Western Mindanao. Alam, magiging bilang anghel ako at nagpapauman nila, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Vic, hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo lahat, ay boss na si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya, natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba, yun ang sinasabi natin sa earlier vlog natin kanina. Ito na, pinagsususpetsahan na siya
na gumagalaw para tumakbo either presidente or vice-presidente. Pero wala namang kasalanan si Nicolas Torre. Mga supporter lang niya. Kasama na si former Senator Antonio Trillanes. Hindi nga siya nag-react doon eh. Kahit sinabi na ni Antonio Trillanes na pwede talaga ipatagbo ito si Nicolas Torre as VP ni Senator Riza Ontiveros. So dito na-threaten yung mga kalaban niya. Dito na-threaten yung mga Remulla na wag nating kalimutan ay orig na orig talaga ng mga Duterte supporters. Dito nagpanik si Amy, dito nagpanik si Sara Duterte. Sa 2028. At nakita lang nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba, hindi lang pala politiko ang EBAL. Yung kanilang mukha at sabi pa na natatakbo presidente o vice-presidente sa 2028. Yan, sandali. Ulitin lang. Siyempre may boss na. Thank you Chris Cross for supporting independent and truthful blogging sabi niya yung speech ni John Vic galing kay chat group, tama. Napakapangit ng speech. Napakapangit. Sinira si Nicolas Torre. Ininsulto na nga, tinidyakan na nga, sinira pa. Kaya paano nila kukunin ulit si Nicolas Torre na sinira na nga nila na threat ito sa bansa at hindi ito marunong sumunod ng batas ng NAPOLCOM o hindi ito marunong sumunod sa amo niya, si John Vic Remulla. Paano man pa nila i-appoint yan sa anuman pwesto? Sinira na nila. Sabi pa nga ni John Vic, the president decided to save the Filipino people. So to save the Filipino people from Nicolas Torre, ibig sabihin, threat sa Pilipino si Nicolas Torre. Pagkatapos sasabihin mo pa John Vic, i-appoint ito sa anong Joel, shout out, threat na yan. Joel. Kulang na lang sabihin mo, komunista yan eh. Kulang na lang na red tag mo si Nicolas Torre sa press con mo kanina eh. Ginagamit mo pa pangalan ni Presidente pero ikaw talaga ang gumalaw dyan. Well, na-loko mo lang si Presidente. Na-pressure mo lang si Presidente. Pareho lang kayo ni Cheese at saka ni Martin Romualdez. Ang liit ng tingin nyo kay Presidente. Ang tingin nyo kay Presidente, stupido, bobo, tanga at tamad at duwag na kaya nyo lang ilaro. Kaya nyo lang impluensyahan at sunod-sunuran sa kagustuhan nyo. Yan ang tingin nyo kay Presidente. At kung ako si Presidente, i-assert ko yung right over sa'yo, Presidente ka eh. Tanggalin mo si Boying Remulla. Para everybody happy, okay. Kawawa si Torre. Sige, wala ka na Torre. Pero tanggalin ko rin ito si John Vic. Wala naman ginawa yan since na-appoint sa pwesto. Pinahamak pa si Presidente noong nagyabang na sila ang gumalaw para i-aresto si Duterte. Yung pahayag niya sa media, yung pa ang ginamit ni Amy Marcos para imbestigahan sila lahat sa Senado. Dahil sabi ni Amy na yung pahayag ni John Vic ay confirmation yun na may conspiracy talaga para yariin si Duterte. Yun, tama. Si Zoe. Hindi ba? Sabi niya group effort. Yun lang ang accomplishment niya. Sablay pa eh. At si Nicolas Torre naman talaga ang gumawa ng actual arrest. Pero yun nga, tama ito kahit papaano, may tama ito si Amy. Politika ang dahilan. Politika. Lahat ay buwan na si John Vic. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaking ibang classmate niya natatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita lang nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga ng iba, hindi lang pala politiko ang EBAL. Kaya parang inaabangan na rin ng ibang tao dahil na may naditinig na pang-aabot. So ma'am, namumuliti ka na rin siya? Ay, parang yun yung sense ng ibang kapulisan. Kaya narinig lang ako. Yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SING. Hindi naman maaaring gano'n. Dapat naman talagang magkasundo sila. Nakakahiya naging publiko pa yung alitan nila. Hindi tama rin. Do you find it disturbing yung parang sabi niyo ma'am, pamumulitin ka po yung General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Ang pagkaalam ko, na-demote si Natatis at iba pang general. Yun, at least inamin niya. Politika talaga ang dahilan. Kahit pilit ni John Vic i-deny ito, politika talaga. So yun,
ang number one crime ni Nicolas Torre. Ha? Ang crime niya, ha? May lumalakas yung public support and outcry sa kanya or public demand para tumakbo siya either as vice president or even as president. Di ba sabi ko sa inyo, kahit dito sa Vlogcaster site, marami lalo na supporters ni Nicolas Torre at supporters ni President Marcos na sinasabi, Torre at Claire Castro for 2028, kumbaga General Torre as president and Ano daw? Torre and Attorney Claire for 2028? Ano daw? Sir Bud, ano yun? Tragis. Secretary Claire Castro as vice president. So, yun, yan ang nadali kay Torre kasi wala naman ako nakikita na any moves ni Torre para ipagandaan yung 2028. Ang nakita lang natin high profile yung pinatulan niya yung kwan sa kanya challenge ng duwag na si Baste Duterte. Duwagin nyo. Sa boxing. Yun lang. O siguro baka pati yun na misinterpret nila Sara, nila Amy at nila John Vic. Kasi syempre ito sila John Vic, alam naman nila na by 2028 wala na si President Bongbong Marcos. Kaya nakalinya, baka bumalik na sila ang loyalty sa mga Duterte. Kasi naniwala sila sa mga sinasabi ni Sara na it's just a matter of time. Ma-elect na siya as the next president. So kaya ito siguro mga Remulla, sinasabutahin na yung Marcos administration. Sana nga, ang fallback nito, sana nga, dahil sana ma-realize ni President Bongbong Marcos na 1, 2, 3 siya. Ha? Nilagyan siya ng ipot sa ulo ni John Vic Remulla. Sana ma-realize niya gaano kadelikado ang mga Remulla sa administrasyon niya. At baka dahil dyan, hindi niya i-appoint si Boying Remulla sa Office of the Ombudsman at ilalagay na lang niya sino pa yun sa yung BIR commissioner, yung very very honest si Kim Enares na applicant rin kasi kailangan umapply ka sa pwesto na yan. Sana Andres Jacinto, sana si Kim Enares na lang. Sana kahit inclined na si President Marcos para i-appoint si Boying Remulla, pero sana dahil dito sa ginawa sa maniobra sa pag-pressure sa kanya ni John Vic Remulla, sana ma-realize niya hindi pwede pagkatiwalaan ang mga Remulla dahil in the end interest lang nila ang pinupush nila at sana matauhan siya at talaga naman i-appoint na niya si Kim Enares as the next ombudsman. Beke naman, sana may maganda pa rin mangyari dito sa kapalpakan na ito at sana dahil dito matauhan si President Bongbong Marcos at magalit kay John Vic Remulla at dahil dyan hindi niya i-appoint ang naglalaway na sa pwesto ng ombudsman na si Boying Remulla. Wala kang gaano nagawa sa Department of Justice. Gusto mo pa yung ombudsman na may 7 years tenure. Wag na. Si Kim Enares na lang. So yan. So yan po ang update natin dito sa issue na ito. Tulad kay Leila de Lima, all of us are waiting for the statement of President Bongbong Marcos on this matter. At sana mag-damage control siya. Tanggalin na niya si John Vic Remulla sa DILG at huwag na niya i-appoint. Huwag na niya i-appoint si Boying Remulla sa Office of the Ombudsman. So yun po, yun Alright. po ang update natin dito sa issue na ito. Thank you very much everyone for watching. Again, as usual, would like to remind you, yung hindi pa Like. subscribe sa Hindi pa naglalike at subscribe dyan. Baka naman, Mabsat. So, ayan na, Mabsat. So nga, dilima sa pagsibak ni Torre. What's happening? Amy, inamin ng politika dahil sa pagtanggal kay Torre. Nako po. Ano malasabi nyo dyan, Mabsat? Iniwala ba kay Manang Amy? May kredibilidad pa ba? Patay tayo dyan. So, ayan na, Mabsat. So, okay na tayo. Nakadalawang kan tayo, no? Subtopic tayo kay Attorney Enzo Recto tsaka kay Sir Bad. Shoutout si Leonardo Ansag, Glory PBBM extension, extension voting people power.
God's will, sabi ni Lorelai Desiner. Yan. Ilan na yung like natin? Check ko nga, ilan yung like natin? Check ko lang guys, ilan na yung like natin? Especially na oras na ba? Mag-alas 2 na guys. Tingnan nga natin. Ilan na yung like ni Maestro sa kanyang mag-alas 2. Oops, wait lang. 93 guys! Konti na lang, 7 na lang. Hindi nyo pa ibigay. Ayan. Full support ka ba kay General Torre? Oo naman, 97%. Hindi, bobo kasi may mga DDS. O sa mga hindi pa nag-vote, nagla-like at subscribe. Baka naman, Mabsat, no? Gawin nyo ng 100 yan po yan. Alright, tapusin natin yung vote. Thank you. So, yun, okay na. So, thank you very much, Mabsat, no? Pasensya na, anong oras na, alas 2 na. So, late tayo nakauwi ng Baguio, alas 12. So, kahit pa paano na nagkaroon tayo ng chance na mag-usap, no? Kasi wala talaga tayo live kanina umaga. Naomi Chin, si Leonardo Ansag, Purple Host, Jessie Mose, at sa lahat po ng mga nandito, Wonder Woman, Ronald Valerio, Sir Leonardo Ansag, Joel C. Serefors, at sa lahat po ng mga nandito, Mabsat. Again, maraming salamat. So, kita-kisa lang tayo mamaya, Mabsat, no? Abangan yung ating mga uploads. Maraming salamat. Good night, Mabsat. Good night, good morning. Hanggang sa muli, Maestro Poli signing off. Paalam, Mabsat. Bye-bye.